Ang pangalan ko ay Gael Montoya, at halos 2 dekada na akong nangangaral sa maliit na nayon ng El Retiro, sa kabundukan ng Colombia. Sa pulpito, ang boses ko'y kulog, at ang bawat talata ng Biblia ay parang martilyo sa mesa, malinaw, matigas, walang pag-aalinlangan. Lumaki akong paulit-ulit na sinasabihan na ang mga Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, na ang Birheng Maria ay sagabal sa daan patungo kay Kristo. Hindi ko kailanman pinagdudahan yon. Ako ang pastor na hindi natitinag, ang pastor na laging handang makipagsagupaan. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Mga kapatid, sigaw ko tuwing linggo, hindi kailangan ni Jesus ang kahit sinong tagapamagitan. Ang kahoy ay kahoy lamang, ang pintura ay pintura. Ang bato ay hindi makaririnig. Itinuturo ng daliri kong nag-aakusa ang liwasan sa labas ng bintana ng kapilya, kung saan nakatayo ang imahen ng Birhen ng Guadalupe. Kahoy na inukit, balabal na asul na may mga bituin, mga palad na magkakapatong sa panalangin. Tingnan nyo, dugtong ko, hadlang yan. May ilan na tumatango, may ilan na umiwas ng tingin, ngunit karamihan ay tahimik na nakikinig, sinusukat ang bigat ng salita kaysa tunog ng sigaw. Pag-uwi, madalas akong salubungin ni Marta, ang aking asawa. Pagod ka na naman, wika niya. Pero sobra ang diin mo roon, Gael. Dapat lang, sagot ko, binababa ang Biblia. Kung hindi natin gigisingin ang mga tao, sino ang gagalaw? Minsan, nakaupo sa hagdan, si Ana Lucia, ang aming anak, ay nakikinig na parang ibon. Daddy, tanong niya minsan, kung kahoy lang iyon, bakit sila umiiyak kapag nagdarasal? Dahil nalilinlang, mabilis kong tugon, kahit kumislot ang loob ko. May intindihan mo balang araw? Sa gabi, lumalabas ako sa liwasan kapag humupa na ang ingay ng mga tindero. Ang hangin ay malamig at ang kampana ng simbahan ay tumutugtog ng alas 5. Nariyan ang estatwa, tahimik, parang bantay ng mga pagod. Pinagmamasdan ko ang mukha nitong mapayapa, at mas lalong kumakapit sa dibdib ko ang paniniwalang may dapat mabasag. Pastor, minsang tawag ng isang matanda, hayaan nyo na lang. Hindi ito away, tugon ko. Katotohanan ito. Ngunit sa pagitan ng tigas ng dila at lamig ng hangin, may mga gabing tila may dalawang tinig sa loob ko, ang malakas na Gael at ang isang pabulong na hindi ko mawari. Bago ko pakinggan, tinatakpan ko iyon ng mas mahabang sermon at mas maigting na kumpas ng kamay. Isang linggo, mas maliwanag ang araw. Punang kapilya, kahit ang huling bangko ay may bata. Tumayo ako para akong musikero ng bagyo. Ang kaligtasan, sigaw ko, ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Wala nang iba. Wala nang iba, sabayang tugon ng ilan. Sa gilid, nakita kong nakapikit si Marta, parang may ipinagdarasal. Sa labas ng pintuan, may batang naglalaro ng plastik na rosaryo. Ang ingay ng mga butil ay umalingaw-ngaw sa akin. Pagkatapos ng serbisyo, may lumapit na ginang, may dalang basket. Pastor, sabi niya, salamat sa mensahe. Pero sana, huwag niyo kaming husgahan dahil mahal namin ang ina na nagdala sa anak. Ang pagmamahal ay dapat nakaturo sa anak mismo, sagot ko. Mag-ingat ka. Nang gabing iyon, hindi agad dumapo ang antok. Naglakad ako hanggang garahe. Sa sulok, may nakapatong na lumang martilyo, alaalang naiwan ng aking ama. Pinulot ko ito, mabigat, tahimik. Gael, tawag ni Marta mula sa pinto. Bakit ka nariyan? Wala, sagot ko. Nag-iisip lang. Magpahinga ka, Anya. Maagang misa bukas. Tumango ako at pinatay ang ilaw. Ngunit sa dilim, nanatiling maliwanag ang tanong, kung kahoy lang iyon, bakit tila may pumipintig sa katahimikan tuwing dumaraan ako sa harap ng kanyang mukha? Sa labas, tumugtog muli ang kampana, isang mahabang tugtog na parang babala, at kumaluskos ang bakal sa loob ng bag na hawak ko. Linggo ng hapon. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan, parang nanunubok. Ang plaza ng El Retiro ay buhay na buhay, may mga naglalako ng mais, mga pamilya ay naglalakad, at mga batang nagpapalipad ng saranggola. Sa gitna, nakatayo pa rin ang estatwa ng Birhen ng Guadalupe, tila hindi alintana ang pagod ng panahon. At ako, hawak ang bag na may laman na mabigat na bakal, at sa dibdib ko, kumukulo ang galit na akala ko'y sigasig mula sa Diyos. Naglakad ako sa gitna ng mga tao, hindi tumitingin sa kanan o kaliwa. May ilang bumati, ngunit hindi ko sila pinansin. Naririnig ko pa ang boses ni Marta kaninang umaga, Gael, baka naman maaari mong ipagpaliban, ngunit pinutol ko siya, Mariin, hindi na maaari.
Panahon na. Sa bawat hakbang, parang tumitibok ang bag sa kamay ko. Ang kampana ng simbahan ay tumunog, hudyat ng alas 5 misa. Nagsimula ang ilang deboto na pumasok sa loob, may ilan ding dumiretso sa harap ng estatwa upang yumuko at manalangin. Dumiretso ako sa pedestal. May sumigaw mula sa gilid, "Pastor, ano nang gagawin mo?" Hindi ko siya tiningnan. Umakyat ako, ang mga yapak ko'y mabigat, parang kumakalabog sa bawat hagdang kahoy. Nang makarating ako sa tuktok, inilabas ko ang martilyo mula sa bag sa loob ng ilang segundo, huminto ang lahat ng ingay sa plaza. Tanging ang paghina ko lamang ang malinaw na naririnig ko. Itinaas ko ang martilyo at buong lakas kong ibinagsak sa balikat ng estatwa. Ang tunog ay parang kulog na sumabog sa gitna ng araw. Pumailan lang ang mga tipak ng kahoy, may lumipad na piraso ng pintura, at ang mga taong naroon ay napaigtad, napasigaw. "Pastor, huwag," sigaw ng isang babae. Ngunit mas lalo kong inangat ang martilyo. "Lumayo kayo," sigaw ko. "Ito'y idolatriya. Kasinungalingan." Isa pang hampas, at ang ulo ng birhen ay gumulong pababa sa pedestal, at natigil sa paanan ng isang ginang na napaluhod sa sahig, umiiyak na parang nawalan ng sariling ina. "Diyos ko," hikbi niya. "Bakit mo ginagawa ito?" Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Patuloy akong humampas, paulit-ulit, hanggang ang imahe naging mga pira-pirasong kahoy. Ang bawat pagbagsak ng martilyo ay sinasabayan ng sigaw ko, "Si Kristo lamang ang nagliligtas." Hindi ito makapagliligtas. May ilang sumubok na lumapit upang pigilan ako, ngunit umatras din, natakot marahil sa apoy ng aking mga mata. Naramdaman ko ang pawis na bumabagsak sa aking noo, ang mga braso kong nanginginig, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa adrenaline. Sa isip ko, iniisip kong mula sa langit ay pumapalakpak ang Diyos. Iniisip kong sa wakas ay magigising ang bayan at magpapasalamat sa akin. Ngunit nang mahulog ang martilyo mula sa aking kamay, kapagod, at tumingin ako sa paligid, iba ang nakita ko. Walang mukha ng pasasalamat. Takot. Lungkot. Pagkagalit na hindi lantad, kundi mas malalim. Nakita ko ang isang batang babae, may kalong na sanggol, na nakatitig sa akin na parang may tinik sa dibdib. "Sinisira mo ang pag-asa ng Panginoon," mahinahon ngunit mabigat niyang sabi. Tumama ang mga salitang iyon sa akin na parang bato. Napaatras ako, bahagyang nanginig, ngunit pinilit kong manatiling tuwid. "Kayo ang nalilinlang," sagot ko, kahit nanginginig na ang tinig ko. Ako'y tapat lamang. Maya-maya, dumating ang mga bantay ng bayan. Wala silang sinabi. Hindi nila ako hinuli, hindi rin binugbog. Sa halip, marahan nila akong hinatid pabalik sa aking bahay, marahil dahil sa paggalang, marahil dahil sa awa. Sa bawat hakbang, dama ko ang mga mata ng buong nayon na nakasunod, tila lahat sila'y may parehong tanong, ano nang nangyari sa aming pastor? Pagdating sa bahay, sinalubong ako ni Marta. Walang imik, walang tanong. Nandoon lamang siya sa kusina, nakatingin sa mesa kung saan nakahain ang hapunan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sigaw. Si Ana Lucia ay nakaupo sa sulok, nakatitig sa akin, hawak ang kanyang laruan. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Umupo ako, sinubukang kumain, ngunit ang pagkain ay tila buhangin sa bibig ko. Wala ni isa sa amin ang nagdasal bago magsimula, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa aming tahanan. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Ang aking kamay, ang parehong kamay na nagbukas ng Biblia, nagbinyag ng mga tao, ngayon ay may sugat ng kahoy at tinta ng pintura. Tinitigan ko ang aking palad, at sa unang pagkakataon, may bumulong sa loob ko, masyado na ba akong lumayo? Ngunit tinakpan ko agad iyon ng sigaw sa sarili, hindi. Ginawa ko ang tama. Ngunit sa labas ng bintana, ang plaza ay tahimik. Ang katahimikan ay parang pader na hindi ko mabasag. At sa kaloob-looban, may kung anong hindi matahimik, isang pintig na hindi ko kayang patahimikin kahit gaano kalakas ang sigaw ko. Lunes ng umaga. Binuksan ko ang pinto ng kapilya gaya ng dati, nakaitim na Amerikana, maayos ang buhok, hawak ang Biblia. Ang araw ay sumilip sa makitid na bintana, at ang alikabok sa hangin ay parang mga butil ng oras na bumabagal. Naupo ako sa upuan malapit sa pulpito, naghihintay ng mga yapak, ng mga boses, ng mga halakhak ng mga bata bago magsimula ang pagsamba. Ngunit wala. Inayos ko ang mikropono, binuksan ang ilaw, at ilang sandali inulit ko sa isip, darating din sila.
Ngunit lumipas ang 30 minuto, 1 oras, at ang mga bangko ay nanatiling hungkag. Tanging ang mga kuliglig sa labas ang umuugong. Siguro natatakot lang sila, sabi ko sa sarili, tumayo at naglakad papalapit sa pintuan. Sa kalsada, may ilang naglalakad. Nang makita nila ako, agad silang umiwas ng tingin, tila natabig ng bigat ng aking anino. Ang isang panadero, na dati laging may libreng tasa ng kape para sa akin tuwing umaga, ngayon ay dumaan lamang, ni hindi ako binati. Pagbalik ko sa loob, tumingin ako sa bawat bangko, parang may iniwan na bakas ng katawan na dapat nandoon. Babalik din sila, bulong ko, pinilit na ipako ang sarili sa kumpiyansa. Sa bahay, hindi na iwasan ang bigat. Si Marta ay naghain ng hapunan, tahimik, halos walang tingin sa akin. Kumakain kami na parang estranghero, walang basbas, walang dasal. Ang tunog lamang ng kubyertos ang umalingaw-ngaw. Marta, basag ang katahimikan, hindi mo ba nakikita? Ginawa ko ito para sa kanila. Para makita nilang si Kristo lamang ang daan. Inilapag niya ang kutsara, mabagal. Gael, hindi ko na alam kung para kanino mo ginawa. Pero alam ko kung ano nang nawala kagabi, ang pag-asa ng mga tao. Hindi niya ako tiningnan. Tumayo siya at iniwan ang mesa, ang tunog ng kanyang hakbang ay parang martilyo na bumabagsak sa loob ng aking dibdib. Pagbalik ko sa kapilya kinabukasan, muling walang dumating. Binuksan ko ang Biblia, binasa ng malakas, ngunit ang mga salita ay parang tumalbog sa pader at bumalik sa akin, walang dumadampi sa kahit kanino. Tumayo ako sa pulpito, kumilos ng matikas, ngunit wala akong kongregasyon, walang mata na nakatingin, walang pusong nahahaplos. Ilang araw ang lumipas at pareho pa rin. Ang kapilya na dati ipon hanggang sa likod ay naging parang nitso ng aking mga salita. Sa lansangan, ramdam ko ang malamig na pag-iwas ng lahat. Ang mga batay tinatawag ng kanilang mga ina kapag dumaraan ako. Ang mga lalaki sa tindahan ay biglang tatahimik kapag sumulpot ako. Isang hapon, dumaan ako sa plaza. Ang pedestal na dati may imahen, ngayon ay bakante. Doon pa rin ang mga bakas ng kahoy na kumalat noong linggo, at sa hangin, tila nakalutang pa rin ang hikbi ng mga tao. Napahinto ako, ngunit agad ding lumakad palayo, pilit na pinapaniwala ang sarili, hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Pag-uwi, nadatnan kong si Ana Lucia ay nakaupo sa sahig, nakikipaglaro sa kanyang maliit na rosaryo na galing sa kapitbahay. Tumigil siya nang makita ako at mahigpit na hinawakan ang butil. Daddy, sabi niya, si Senora Guadalupe raw ay nakikinig kahit hindi tayo nagsasalita. Mabilis kong kinuha sa kamay niya ang rosaryo, mas matalim ang kilos ko kaysa sa naisip ko. Umiyak siya, ngunit hindi ko iyon pinansin. Huwag kang malinlang, anak, mariin kong sambit. Ngunit nang makita kong nanginginig ang kanyang mga labi, biglang umigting ang konsensya ko. Kinagabihan, nakahiga ako ngunit hindi makatulog. Katabi ko si Marta, nakatalikod, hindi man lang ako nilingon. Ang katahimikan ng aming silid ay mas mabigat kaysa anumang sermon na naipahayag ko. Tumitig ako sa kisam, hawak ang aking kamay na may sugat pa mula sa kahoy, at sa sarili ko'y muling sinabi, ginawa ko ang tama. Ngunit sa bawat ulit, mas nagiging hungkag ang mga salita. Isang hapon, matapos ang ilang araw ng tila walang katapusang katahimikan, narinig ko ang mahinang halakhak ni Ana Lucia mula sa bakuran. Lumabas ako at nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, kasama ang aming kapitbahay na si Donna Guadalupe. Ang matanday may dalang maliit na supot, at sa loob nito, may kumikislap na bagay na agad kong napansin. Anak, tignan mo, bulong ng ginang, inabot kay Ana Lucia ang isang maliit na rosaryo na may mapuputing butil. Sa tuwing mahihirapan ka, hawakan mo lang ito. Hindi mo na kailangang magsalita, nakikinig siya kahit walang salita. Kumikinang ang mga mata ni Ana Lucia, parang nakakita ng kayamanang ginto. Salamat po, Donna, masiglang tugon niya, agad na isinabit sa liig ang rosaryo. Paglapit ko, biglang nanlamig ang aking dibdib. Ano yan? Tanong ko, matalim ang boses ko. Si Ana Lucia, walang pag-aalinlangan, itinuro ang hawak. Rosaryo, Daddy. Regalo po sa akin. Sabi niya, may isang nanay na nakikinig kahit hindi tayo nagsasalita. Nabato ako ng mga salitang iyon. Isang ina na nakikinig kahit walang salita. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin, at naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Ngunit mabilis kong tinakpan ang damdaming iyon. Hindi mo kailangan yan, anak, mariin kong sabi. Inabot ko ang rosaryo mula sa kanyang mga kamay, halos agawin, at itinago sa aking bulsa.
Nanlaki ang mata ni Ana Lucia at unti-unting namuo ang luha sa kanyang pisngi. Pero, Daddy. Walang pero, putol ko at bumaling ako kay Donna Guadalupe. Ginang, huwag mo na pong ulitin ito. Hindi ko nais na malaso ng isip ng aking anak. Hindi kumibo ang matanda. Nakatingin lang siya sa akin, malumanay, ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Pastor, mahinahon niyang sagot, hindi lason ang pag-asa. Minsan, iyon lang ang natitira. At marahan siyang lumakad palayo, iniwan kami sa katahimikan ng bakuran. Naiwan akong hawak ang rosaryo, mahigpit na nakatago sa bulsa, ngunit ang mga salitang iyon ay parang apoy na ayaw mamatay, isang ina na nakikinig kahit walang salita. Pagpasok sa bahay, si Marta ay naghahanda ng hapunan. Nang makita niyang pula ang mata ni Ana Lucia, agad siyang lumapit. Anong nangyari? Wala, mabilis kong sagot. Nagbigay lang ng laruan ang kapitbahay, tinabi ko. Ngunit hindi naniwala si Marta. Hinaplos niya ang buhok ng aming anak at narinig kong mahinang bulong niya, hayaan mong hawakan ang mga bagay na nakapagpapagaan sa kanya, Gail. Bata siya. Kailangan niya ng ginhawa. Ngunit nanatili akong matigas. Hindi iyon ginhawa. Iyon ay panlilin lang. Nang gabing iyon, habang nakahiga, naririnig ko ang banayad na paghikbi ni Ana Lucia sa kabilang kwarto. Gusto kong tumayo at lapitan siya, ngunit nanatili akong nakapikit, pilit na tinatakpan ang konsensya. Sa bulsa ng aking Amerikana, naroon pa rin ang rosaryo. Kinabukasan, nakita ko siyang naglalaro muli sa bakuran, ngunit ngayon ay wala ng kislap sa kanyang mga mata. Ang mga kamay niya ay tila naghahanap ng bagay na wala na. Daddy, bulong niya nang dumaan ako, pwede bang ibalik mo na lang? Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang isang pader na unti-unting tumatayo sa pagitan namin. Habang naglalakad ako palayo, dinama ko ang rosaryo sa aking bulsa. At doon, sa katahimikan ng aking hakbang, muling bumalik ang mga salitang iyon, paulit-ulit, tila isang dasal na hindi ko matakasan, isang ina na nakikinig kahit walang salita. Nagsimula ito sa isang tila simpleng lagnat. Isang gabi, habang nakahiga si Ana Lucia, narinig ko ang mahina niyang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Daddy, tawag niya, paos, mainit ako. Nang lumapit ako at idampi ang palad ko sa kanyang noo, halos napaso ako sa init. Marta, sigaw ko, kunin mo ang baso ng tubig at bimpo. Agad kaming nagmadali. Pinunasan ni Marta ang noo ng aming anak at ako naman ay nagdasal ng malakas. Panginoon, anak mo ito. Hipuin mo siya ngayon sa pangalan ni Jesus. Ngunit kahit matapos ang panalangin, ramdam ko pa rin ang naglalagablab niyang init. Kinabukasan, dinala namin siya sa doktor ng nayon. Normal lang ito, sabi ng doktor, nagbigay ng reseta. Uminom siya ng gamot, magpahinga, bababa rin ang lagnat. Ngunit makalipas ang 2 araw, hindi ito bumaba. Sa halip mas lumala. Dumating ang panginginig, tuyong ubo, at ang mga mata ni Ana Lucia ay nagiging mapurol, pagod na pagod. Sa bawat gabi, binabantayan namin siya. Umuupo ako sa gilid ng kanyang kama, nakaluhod, nagbabasa ng mga talata sa Biblia. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, gumaling tayo, paulit-ulit kong binibigkas. Pinipilit kong maniwala na sa bawat salita, may kapangyarihan. Ngunit sa pagitan ng mga dasal, naririnig ko ang mahina niyang umbol, Daddy ang init. Isang gabi, habang hawak ko ang kanyang kamay, bigla siyang napatingin sa akin, namumungay ang mata. Daddy, awitin mo yung kanta kay Jesus. Ang boses niya ay halos pabulong. Kumanta ako, nanginginig ang tinig ko, si Jesus ay kaibigan, ngunit habang umaawit ako, napansin kong tumutulo ang luha ko. Ang mga salita ay tila hindi umaabot sa langit, kundi bumabalik lang sa akin. Marta, sa kabilang gilid ng kama, ay tahimik na umiiyak, hawak ang maliit na tuwalya. Gail, wika niya, kailangan natin ng higit pa. Hindi sapat ang mga dasal lang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, mahigpit. Ang ibig kong sabihin, sagot niya, kailangan mong hayaang pakinggan ang bawat paraan ng awa ng Diyos. Kahit sa mga bagay na hindi mo gusto. Nag-init ang ulo ko. Hindi ako papayag na humingi ng tulong sa mga bagay na alam kong maling pananampalataya. Pero anak natin ito, singhal niya, nanginginig ang boses. Hindi mo ba nakikita? Wala nang epekto ang ginagawa natin. Nanahimik ako. Ang totoo, alam kong totoo ang sinasabi niya. Sa loob-loob ko, may apoy ng takot na kumakain sa akin. Lumipas ang 1 pang linggo.
Dinala namin si Ana Lucia sa isa pang doktor sa bayan. Kung hindi bumaba ang lagnat sa mga susunod na araw, seryoso niyang sabi, maaari itong makaapekto sa kanyang utak. Para akong binagsakan ng bato. Umuwi kaming halos walang imik. Sa sasakyan, narinig ko ang mahinang iyak ni Marta. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit binawi niya agad. Sa bahay, lumuhod ako sa sala, hawak ang Biblia. Panginoon, bakit hindi mo ako pinapakinggan? Hindi ba't buong buhay ko'y inialay ko sa iyo? Hindi ba't ipinagtanggol ko ang iyong pangalan laban sa idolatriya? Bakit ngayon, kapag anak ko na ang nakataya, parang wala kang pakialam? Sumigaw ako hanggang mapagod ang boses ko. Pagod, bumagsak ako sa sahig. Sa katahimikan, narinig ko ang mahina at pilit na hinga ni Ana Lucia mula sa kanyang kwarto. Lumapit ako, naupo sa tabi niya. Pinunasan ko ang kanyang pawis at narinig ko siyang bumulong, tila hindi gising, "Daddy, huwag ka nang umiyak." Napatingin ako sa kanya, nagulat. "Ihagising ka ba?" Pero hindi siya sumagot, tulog pa rin, nanginginig. At doon, sa dilim ng gabi, naramdaman kong unti-unting natutunaw ang matibay kong tiwala sa sarili. Ang mga kamay na dati malakas sa pulpito, ngayon ay nanginginig, hawak ang noo ng batang hindi ko mailigtas. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo na dati kong itinago sa bulsa, at tinignan ko ito ng matagal. Hindi ko ito ginamit, ngunit sa loob-loob ko, isang katanungan ang unti-unting tumutunog, baka may nakikinig nga kahit hindi ko pa binibigkas ang mga salita. Gabi na naman. Nakaluhod ako sa malamig na sahig ng sala, ang Biblia nakabuka sa aking harapan. Sa bawat pahina, may pangakong nakasulat, mga himalang ibinigay sa mga taong nanalig. Binasa ko ng malakas, paulit-ulit, na para bang ang lakas ng aking tinig ay makakabasag sa pader ng katahimikan na bumabalot sa aking bahay. Panginoon, sigaw ko, naririnig mo ba ako? Anak ko ang nakahiga roon. Hindi mo ba siya kayang pagalingin? Tumama ang boses ko sa kisam, kumalat sa mga pader, ngunit wala itong kasunod na tugon. Tila bumabalik lamang sa akin ang aking mga salita, malamig at hungkag. Sa silid, naroon si Ana Lucia, humihingal sa init ng kanyang lagnat. Naroon si Marta, nakaupo sa gilid ng kama, pinupunasan ang pawis ng aming anak. Kapag sumisilip ako, nakikita kong namumula ang kanyang mga mata, tila wala ng luha pero patuloy pa rin ang pag-iyak sa loob. Hindi siya nagsasalita sa akin, ngunit ramdam kong bawat titig niya ay isang tanong na hindi ko kayang sagutin, nasaan ang Diyos na ipinagtatanggol mo? Bumalik ako sa sala, lumuhod muli. Pinikit ko ang aking mga mata at pinilit magdasal. Ngunit walang lumabas. Walang salita. Tanging hikbi lamang ang sumabog mula sa aking lalamunan. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot, hindi dahil may sakit ang anak ko, kundi dahil natatakot akong hindi na ako dinirinig ng Diyos. Sa labas, umuugong ang hangin. Ang mga kuliglig ay tila nagtatawanan sa aking kahinaan. At sa loob ko, may lumalaking katahimikan, hindi ang payapang uri ng katahimikan, kundi ang uri na parang nilamon ka ng kawalan. Humiga ako sa sahig, tinakpan ang mukha ng aking mga kamay. Bakit, paulit-ulit kong bulong? Hindi ba't ginawa ko ang lahat para sa iyo? Hindi ba't inalay ko ang aking buhay upang ipagtanggol ang iyong pangalan? Ngunit walang sagot. Wala kahit isang pahiwatig. Minsan, tila may naririnig akong bulong sa loob ng isip ko, ngunit hindi ito tinig ng Diyos. Para itong multo ng aking sariling konsensya, hindi mo sinira ang kahoy, Gael. Sinira mo ang pag-asa. Pinilit kong iwaksi iyon, tumayo, sumigaw muli ng mga talata. Ngunit sa bawat sigaw, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Lumapit ako sa bintana. Ang plaza ay natutulog sa ilalim ng buwan. Ang pedestal ay nakatayo pa rin, walang laman, parang sugat na hindi maghilom. Sa ilang saglit, naisip kong tumakbo roon, sumigaw, humingi ng tawad. Ngunit nanatili akong nakapako sa lugar, tila may tanikala ang aking mga paa. Pagbalik ko sa kwarto, nakita kong nakayakap si Marta kay Ana Lucia, mahigpit, parang takot siyang maagaw ang bata mula sa kanyang mga braso. Napahinto ako sa pintuan, hindi makagalaw. Ang mga matang dating puno ng tiwala sa akin ay ngayon punang tanong, at hindi ako makatingin ng diretsyo. Lumabas ako muli at bumalik sa sala. Umupo sa sofa, hawak ang aking ulo. Ang oras ay parang hindi umaandar. Ang bawat segundo'y parang patak ng tubig sa loob ng isang kuweba, paulit-ulit, mabigat, nakabibingi. Tumingin ako sa orasan, hating gabi. Ngunit parang walang hanggan ang gabing iyon.
Nakatulog akong nakaupo, ngunit kahit sa panaginip walang kapayapaan. Ang dilim ay lumulunok sa akin, at ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-iyak ng aking anak sa kabilang silid. At doon ko naunawaan, ito ang pinakamatagal na gabi ng aking buhay. Ang gabing kahit ang Diyos, na dati para bang laging nariyan, ay tila tumalikod at iniwan ako sa katahimikan. Nakatulog akong hindi ko namalayan, nakahandusay sa sofa, ang aking mga kamay ay nakatakip pa rin sa aking mukha. At doon, sa pagitan ng pagod at pag-iyak, dumating ang isang panaginip na mas malinaw kaysa alinmang alaala. Nakita ko ang aking sarili sa isang malawak na parang, tigang at kulay abo ang langit, mga punong tuyo na parang walang kaluluwa. Tahimik ang paligid, nakabibinging tahimik. Tumakbo ako, tinatawag ang pangalan ng aking anak. Ana Lucia! Anak! Nasaan ka? Ang boses ko'y kumakalabog sa kawalan, at ang tanging bumabalik ay ang sarili kong etyo. Nanghina ako sa paglalakad, ngunit bigla kong nakita sa dulo ng burol ang isang sinag ng liwanag. Parang may nag-aalab na lampara sa gitna ng kadiliman. Lumapit ako at doon nakita ko siya. Isang babae, nakasuot ng balabal na bughaw, ang tela'y sumasayaw kahit walang hangin. Ang kanyang mga paa ay halos hindi dumadampi sa lupa, at ang kanyang mga mata. Diyos ko, ang mga mata niya. Hindi iyon mga matang nanunumbat, kundi mga matang puno ng habag. Malalim, malinaw, at parang nakikita ang lahat ng sugat ng aking kaluluwa. Anong ibig sabihin nito, bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses. Hindi siya nagsalita. Sa halip, iniunat niya ang kanyang braso at itinuro ang lupa sa aking harapan. Doon, nakita ko ang mga pira-pirasong kahoy, ang mga basag na bahagi ng estatwa ng Birheng Guadalupe na winasak ko sa plaza. Nakakalat sila, may pintura pang nadurog, may mga bitak na hindi na maibabalik sa dati. Lumuhod ako, pinulot ang isa sa mga piraso, ang isang kamay na dati nakatiklop sa panalangin. Nadama ko ang bigat nito, hindi bilang kahoy, kundi bilang sugat. Sumigaw ako, desperado, ginawa ko ito para sa kanya. Para kay Kristo. Hindi ba tama yon? Hindi ba yon ang hinihingi ng Diyos? Tumingin siya sa akin, hindi pa rin nagsasalita. Ngunit ang kanyang tingin ay parang salamin na naglalantad ng lahat ng aking pagmamataas. Napaiyak ako, bumagsak ang piraso ng kahoy mula sa aking mga kamay. Ginawa ko lang ang akala kong tama. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, at sa bawat hakbang ay tila humuhupa ang bigat ng hangin. Hinawakan niya ang aking noo ng kanyang palad, magaan, malamig, ngunit may apoy na tumagos hanggang sa puso ko. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang tinig. Hindi ito malakas, hindi ito kulog. Para itong hangin na dumampi, ngunit malinaw na malinaw. Naghihintay sa iyo ang aking anak. Ngunit paano mo siya mauunawaan kung hindi mo muna naramdaman ang puso ng isang ina? Nang marinig ko yon, bumigay ang lahat ng lakas ko. Napahiga ako sa lupa, umiiyak ng walang tigil. Parang bumukas ang isang dam na matagal ko nang pinipigilan. At habang umiiyak ako, unti-unting naglaho ang mga bitak ng estatwa sa aking harapan. Ang mga piraso ay naglaho na parang usok, at naiwan na lamang ako, nakaluhod sa harap ng babae sa bughaw. Patawarin mo ako, bulong ko, halos hindi marinig. Hindi ko alam. Ngumiti siya, malumanay, at para bang ang ngiting iyon ang tanging sagot na kailangan ko. Ang kanyang mga matay kumikislap ng luha, hindi dahil sa sakit na idinulot ko sa kanya, kundi dahil sa habag para sa akin. Pagkatapos, unti-unti siyang umatras, ang liwanag ay bumalot sa kanya, at sa isang kisap mata, nawala siya. Naiwan ako sa parang, mag-isa, ngunit may kakaibang init sa loob ng dibdib ko. Nagising akong hinihingal, pawis na pawis, ang puso'y kumakabog. Nakatitig ako sa kisam, at ang orasan sa dingding ay nagpakita ng 3 oras 33 minuto ng madaling araw. Tumakbo ako papasok sa kwarto ni Ana Lucia. At doon, nakita ko ang hindi ko inaasahan, siya ay natutulog ng payapa, ang kanyang hiningay maayos, ang pawis ay natuyo, at ang kanyang nooy malamig sa unang pagkakataon matapos ang mga linggo. Umupo ako sa tabi ng kama, hawak ang kanyang maliit na kamay, at halos hindi ako makahinga sa gulat at tuwa. Salamat, bulong ko, hindi ko alam kung kanino. Ngunit sa isip ko, malinaw pa rin ang imahe ng babae sa bughaw, at alam ko kung sino siya. Madaling araw, nakaupo pa rin ako sa tabi ng kama ni Ana Lucia, pinagmamasdan ang mahinhing pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib. Sa bawat hina niya, tila bumabalik ang isang piraso ng kaluluwang akala ko'y tuluyan ng nawala.
Ang noon niyang dati naglalagablab sa init ay malamig na ngayon, parang ipinahinga ng langit ang apoy na sumusunog sa kanya. Gael, mahina ang boses ni Marta, lumapit mula sa pinto, nakapulupot pa ang kumot sa kanyang balikat. Anong nangyari? Tumingin ako sa kanya, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam. Natulog lang ako saglit at pagkatapos, ito. Nilapitan niya ang aming anak, idinampi ang kamay sa noo nito, at halos mapaiyak siya nang maramdaman ang lamig. Diyos ko, wala na ang lagnat. Umupo siya, niyakap si Ana Lucia ng marahan, parang natatakot siyang magising muli ang bangungot. Hindi ako kumibo. Sa loob-loob ko, muling bumalik ang tanong, panaginip lang ba yon o may mas higit pa? Ang imahe ng babaeng nakabalabal ng asul ay sariwa pa rin sa isip ko. Ang tinig na nagsabing kailangan kong maunawaan ang puso ng isang ina ay patuloy na umuugong sa loob ko, hindi ko matakasan. Lumabas ako sa sala, pinahid ang pawis sa aking noo. Sa mesa, nakatiwangwang ang rosaryo na tinabi ko noon. Pinulot ko ito, pinagmasdan ang mga butil. Isa-isang dumaan sa pagitan ng aking mga daliri, at pakiramdam ko'y bawat butil ay tibok ng pusong hindi akin, isang pusong nagmamahal kahit sa mga tumatanggi. Hindi ako nananaginip lang, mahina kong bulong sa sarili. May nangyari kagabi. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay para bumili ng gamot, kahit hindi na kailangan, sabi ng loob ko, ngunit para na rin ipakita kay Marta na sinusubukan kong gawin ang lahat. Sa kalsada, napansin ko ang mga tao. Dati, iwas ang kanilang mga mata, ngunit ngayon, ilan sa kanila ay sumulyap, tila nagtataka. Walang nagsalita, ngunit may mga titig na hindi ko maipaliwanag, hindi na puro galit, kundi may halong pagdududa at pag-asa. Pagbalik ko, sinalubong ako ni Marta. Gael, natulog siya ng mahimbing. Wala ni isang panginginig ni isang ungol. Para bang walang nangyari. Naupo ako sa tabi ni Ana Lucia, pinagmamasdan ang kanyang payapang mukha. Pinisil ko ang kanyang kamay, at sa di inaasahan, gumalaw siya, dumilat ng bahagya, at mumiti. Daddy. Napahigpit ang hawak ko, halos malaglag ang puso ko sa dibdib. Anak, nandito ako. May lady in blue kagabi, bulong niya, halos pabulong, bago muling ipinikit ang mga mata. Napatitig ako kay Marta. Pareho kaming hindi makapagsalita. Hindi niya alam ang panaginip ko, at hindi ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Ngunit ngayon, ang bata mismo ang nagsabi, at iyon ang nagpayanig sa lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Sa gabing iyon, nang mahimbing na natutulog si Ana Lucia, naupo ako sa sala, hawak ang rosaryo. Hindi ko ito ginamit gaya ng nakasanayan ng iba. Hindi ko pa rin alam kung paano. Pero hinawakan ko ito na para bang humahawak ako sa isang kamay na matagal ko nang tinanggihan. At sa katahimikan, unang beses kong inamin sa sarili, baka mali ako. Baka hindi lahat ng itinuro ko ay kabuuan ng katotohanan. Baka may mga pintuan na sinara ko, akala ko'y proteksyon, ngunit ang totoo ay paghiwalay iyon sa akin at sa awa. Ang bahay ay payapa. Ang hangin ay malamig, ngunit sa dibdib ko, may maliit na apoy na muling nagbabalik. Ang apoy ng pag-asa. Araw ng Martes, mainit ang sikat ng araw sa El Retiro, at ang plaza ay muling buhay na buhay, may mga nagtitinda ng prutas, may mga bata pa ring tumatakbo, may mga ginang na nag-uusap sa ilalim ng lilim ng punong akasya. Naglakad ako roon, dala ang listahan ng mga gamot at ilang gamit para kay Ana Lucia, bagaman sa puso ko'y alam kong hindi na yon ang tunay na dahilan ng paglabas ko. Para akong hinihila ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pabalik sa lugar kung saan bumagsak ang aking pinakamalaking kahihiyan. Habang naglalakad, ramdam ko ang mga mata ng ilang tao na nakasunod sa akin. May ilan na umiwas ng tingin, may ilan na nanatiling nakatitig, ngunit wala ni isa ang nagsalita. Pinilit kong huwag magpakita ng panghihina, ngunit ang bawat hakbang ay mabigat. Nang malapit na ako sa botika, may isang matandang babae na humarang sa akin. Nakasuot siya ng simpleng bestida na may mga bulaklaking disenyo, at may puting belo na sumasayad hanggang balikat. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na sa edad, ay tila tumatagos. Pastor Montoya, matatag niyang wika, gamit ang pangalan ko ng buo, na para bang alam niya ang bigat ng bawat titik. Napahinto ako, nagulat. Ano po iyon, Senora? Inilahad niya ang isang maliit na pakete, nakabalot sa asul na tela. Para sa'yo. Tinitigan ko ang kanyang kamay. Ano ito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya, banayad, ngunit may lalim. Buksan mo at malalaman mo.
Dahan-dahan kong inabot ang pakete. Binuksan ko ang tela, at doon, lumantad ang isang rosaryo, mga butil na puti, may krus na kahoy, at sa gitna, nakasabit ang isang maliit na medalya ng Birheng Guadalupe. Ang parehong mukha na nakita ko sa panaginip. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nabitawan ko halos ang rosaryo sa gulat. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mata. Dahil isang ina ay hindi nagtatanim ng galit sa kanyang anak. Kahit sirain pa ng anak ang kanyang larawan, ang ina ay naghihintay, tahimik, hanggang siya ay bumalik. Nanlumo ako, hindi makapagsalita. Ang mga tao sa paligid ay napahinto, nakatingin sa eksena. Ramdam ko ang init ng kanilang mga tingin, ngunit mas mabigat ang mga salitang bumagsak sa puso ko. Nagpatuloy ang matanda. Nakita namin ang ginawa mo. Nakita rin niya. At nakita rin niya ang sakit na tinatago mo. Ang anak mo siya ay saksi ng awa. Ngayon, gamitin mo ito. Hindi ito tungkol sa paulit-ulit na salita, kundi tungkol sa pagtitiwala. Isang kamay na hahawak sa iyo, kahit sa katahimikan. Nang mga sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang manginig. Pinisil ko ang rosaryo sa palad ko, mahigpit, na para bang ito na lamang ang nag-ugnay sa akin, at sa isang bagay na mas malaki kaysa sa lahat ng aking ipinangaral. Pero Senora, basag ang boses ko, paano kung huli na? Paano kung wala nang natitirang puwang para sa akin? Iniling niya ang ulo, at may kalmadong sagot, walang huli para sa isang ina. Walang huli para sa isang Diyos na nagpadala ng ina upang ituro siya. Ang tanong ay hindi kung huli na, kundi kung handa ka nang bumitiw sa sarili mong galit. Tumulo ang luha ko bago ko pa napigilan. Hindi ko na inalintana kung sino ang nakatingin. Ang mga kamay kong dati malakas na nagwasak ng imahe, ngayon ay nanghihina habang nakahawak sa isang bagay na napakaliit, ngunit napakabigat sa puso. Senora, nanginginig kong bulong. Hindi ko alam kung kaya ko. Hinawakan niya ang balikat ko, magaan ngunit matatag. Kaya mo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may magpapasan sa'yo. Huwag mong kalimutan, ang isang ina ay laging nakikinig kahit walang salita. At bago ko pa masabi ang iba, iniwan niya akong nakatayo sa gitna ng plaza, bit-bit ang rosaryo. Naglakad siya palayo, mabagal, hanggang sa lamunin siya ng ingay ng palengke. Nakatayo akong parang estatwa, hawak ang rosaryo na parang buhay mismo. Sa loob ng dibdib ko, may bumangong pintig na hindi ko maipaliwanag, hindi pa man malinaw, ngunit sapat upang muling magsindi ng liwanag sa kadilimang bumabalot sa akin. Gabi na naman at naroon akong muli sa sala, nakaupo, hawak ang rosaryo na iniabot sa akin ng matandang babae. Para itong apoy sa aking palad, hindi ko alam kung susunugin ba ako nito o magbibigay ng liwanag. Ilang beses ko itong itinabi, itinapon sa mesa, itinulak palayo. Ngunit sa bawat pagkakataon, parang may magneto na bumabalik sa aking mga daliri, pinipilit akong muling hawakan. Hindi, bulong ko sa sarili. Hindi ako magpapadala. Si Kristo lamang ang daan. Ngunit kasabay ng sigaw ng isip ko, sumisingit ang tinig ng aking puso, at paano kung ang ina ay hindi hadlang, kundi tulay. Naglakad ako paikot-ikot sa sala, halos masira ang sahig sa bigat ng aking mga yapak. Naramdaman kong kumakabog ang dibdib ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na mas mapanganib, ang posibilidad na mali ako. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog si Ana Lucia. Lumapit ako, dahan-dahan kong sinilip ang kanyang mukha. Tahimik siya, mapayapa, ang maliit na dibdib niya ay humihinga ng maayos. Pinagmasdan ko siya, at bigla kong naramdaman ang pagluha. Isang batang inosente, at ako, ang kanyang ama, ay walang magawa. Anak, bulong ko, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero mahal kita. Kung kailangan kong baguhin ang lahat, gagawin ko. Ngunit agad na bumangon ang aking isip, matigas, malamig, bakit mo kailangang sumuko? Hindi ba't itinuro mo na idolatriya ang lahat ng ito? Paano ka haharap muli sa pulpito kung magpapadala ka sa ilusyon ng mga tao? Umupo ako sa gilid ng kama niya, hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang maliit na mga daliri ihumawak din sa akin, parang sinasabing huwag kang bibitaw, Daddy. At doon ko naramdaman ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Pagod na akong lumaban, pagod na akong sumigaw sa katahimikan, pagod na akong magkunwaring malakas. Tumayo ako at bumalik sa sala. Sa mesa, naroon pa rin ang rosaryo. Kinuha ko ito, pinagmasdan ang maliit na medalya ng Birhen ng Guadalupe. Ang mga mata niya, kahit sa maliit na ukit, tila nakatingin ng direkta sa akin.
Hindi mapanghusga. Hindi malamig. Kundi puno ng isang bagay na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin, awa. Umiling ako, halos sumigaw. Hindi ako pwedeng bumigay. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula ng mabiyak ang pader ng aking pagmamataas. Naalala ko ang sinabi ng matanda sa plaza, ang isang ina ay laging nakikinig kahit walang salita. At naalala ko rin ang panaginip, paano mo mauunawaan ang anak kung hindi mo muna nadama ang puso ng isang ina. Pinikit ko ang aking mga mata, mahigpit na hinawakan ang rosaryo. Kung mali ito, Panginoon, itigil mo ako ngayon. Pero kung totoo, kung ito ang paraan na matagal mo nang ibinubulong sa akin, tulungan mo akong makita. Sa unang pagkakataon, walang sermon, walang sigaw, walang talata, isang simpleng bulong lamang. At sa gitna ng katahimikan, may kapayapaang dumampi sa akin. Hindi ito malakas na tinig, hindi ito apoy mula sa langit. Isa lamang itong marahang paghinga na parang nagsasabing, sa wakas, nakikinig ka na. Ngunit kahit dama ko yon, ang laban ay hindi pa tapos. Ang isip ko'y nanatiling matigas, ang puso ko'y nagsisimula ng lumambot. Dalawang tinig, nagsasagupaan sa loob ko. Isang digmaan na hindi nakikita ng iba, ngunit sumusunog sa aking kaluluwa. At habang nakaupo ako roon, hawak ang rosaryo, alam kong nagsimula na ang pinakamahalagang laban ng aking buhay, hindi laban sa labas, kundi laban sa sarili kong loob. Muling dumating ang madaling araw. Ang orasan ay nagpakita ng 2 oras 47 minuto at ang buong bahay ay tahimik. Ang liwanag ng buwan ay pumasok sa bintana, naglalatag ng maputlang anino sa sahig ng sala. Ako'y nagising, hindi dahil sa ingay o sa panaginip, kundi dahil sa bigat ng aking dibdib na hindi na kayang itulog. Bumangon ako, dahan-dahang lumakad pababa, at doon ko nakita ang rosaryo sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng maraming gabi, pinipilit kong huwag hawakan ito, ngunit ngayong gabi, para bang tinatawag ako nito. Nilapitan ko, dinampot, at biglang bumigat ang aking palad. Ang bawat butil ay tila may sariling pintig, tila buhay. Umupo ako sandali pero hindi mapakali. Kaya't sa huli, lumuhod ako sa malamig na sahig ng sala, hawak ang rosaryo sa 2 kamay. At doon, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, wala akong sinabi kundi isang simpleng bulong, naririnig mo pa ba ako? Walang sagot, walang kulog mula sa langit, walang liwanag na bumaba. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may kakaibang init na sumibol. Parang may kamay na marahang dumampi sa balikat ko, hindi nakikita, ngunit ramdam. Nagsimula akong magsalita, hindi sermon, hindi malalakas na pahayag, kundi mga salitang matagal ko nang itinago. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking galit, sa aking pagmamataas, sa aking maling paniniwala na ako lamang ang tama. Pinilit kong ipagtanggol ka, pero nakalimutan kong magmahal. At sa aking pagmamadali, sinira ko ang pag-asa ng mga taong mahal ka rin. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha, malalaking patak na bumabagsak sa sahig. Hindi ko na pinigil. Umiyak ako, hindi na bilang pastor, kundi bilang isang anak na nawalan ng daan. Pinisil ko ang rosaryo, at sa bawat pagdaan ng butil sa aking daliri, may isang sugat sa puso kong tila naghilom. Hindi ko alam kung paano magdasal gamit ito, hindi ko alam ang mga dasal na inuusal ng iba. Ngunit sa sarili kong paraan, bawat butil ay naging bulong ng puso, salamat patawad tulungan mo ako. Lumipas ang oras, ngunit hindi ko napansin. Parang ang panahon ay huminto habang ako'y nakaluhod, nakikipag-usap hindi sa pamamagitan ng doktrina, kundi ng pag-iyak. Sa loob ng katahimikan, biglang bumalik sa isip ko ang tanong ni Ana Lucia noong isang araw, Daddy, kung kahoy lang iyon, bakit sila umiiyak kapag nagdarasal? At ngayon, sa gitna ng luha ko, alam ko na ang sagot. Hindi kahoy ang dahilan ng kanilang pag-iyak, kundi ang pag-asang nakadikit sa kahoy. Hindi pintura ang kanilang niyayakap, kundi ang pagmamahal na sumasagot sa kanilang panalangin. Narinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Si Martha. Bumaba siya, nakasuot ng pangtulog, hawak ang isang maliit na lampara. Tumigil siya sa bungad ng sala at tinitigan ako. Hindi siya nagsalita, ngunit nakita ko ang mga mata niyang unti-unting napuno ng luha. Gael, mahinahon niyang bulong. Ngayon ka lang ulit umiyak ng ganito. Tumango ako, hindi makapagsalita. Pinahid ko ang mukha ko, ngunit muling bumuhos ang mga luha. Martha, sagot ko, basag ang tinig, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero ngayong gabi, alam ko lang na ako'y pinatawad. Lumapit siya, umupo sa tabi ko, at dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay na may hawak ng rosaryo.
Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ngayon. Sapat na ang puso mong nagsimulang bumukas. Magkatabi kaming nanatiling tahimik, nakaluhod, at sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kapayapaang matagal ko nang hindi nadama. Hindi ito kasabay ng paputok na tunog ng kulog o maliwanag na tanda mula sa kalangitan. Isa itong katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nagpapagaling. At sa unang pagkakataon, tinanggap ko ang katahimikan bilang sagot, hindi bilang parusa, kundi bilang yakap. Biyernes ng umaga, ang liwanag ng araw ay malamlam, parang nag-aatubili ring bumangon. Lumabas ako ng bahay na may mabigat na dibdib, dala ang rosaryong ilang gabi nang nasa aking palad. Ang hangin ay malamig, may halong huni ng mga ibon na tila nagbabalita ng isang bagay na darating. Hindi ko sinabi kay Marta kung saan ako pupunta, alam kong maiintindihan niya kahit walang salita. Dumating ako sa plaza. Ang ingay ng pamilihan ay wala, ang mga bata ay nasa paaralan, at ang mga bangko sa paligid ay halos walang tao. Ang pedestal na minsang pinagtayuan ng imahen ay nandoon pa rin, hubad, sugatan, parang bukas na sugat sa gitna ng bayan. Tumigil ako sa harapan nito, at sa loob-loob ko, narinig ko ang tibok ng puso kong tila martilyo muli, ngunit ngayon ay hindi dala ng galit kundi ng kaba at hiya. Lumuhod ako, dahan-dahan, hanggang ang tuhod ko'y dumampi sa malamig na bato kung saan minsang nahulog ang mga piraso ng imaheng winasak ko. Hawak ko ang rosaryo, isinara ko ang mga mata, at isang bulong lang ang lumabas sa labi ko, patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, dumaloy ang luha ko, malaya, walang pigil. Hindi na ako ang pastor na palaging sigurado, hindi na ako ang lalaking matigas ang tinig. Ako'y anak lang na humihingi ng tawad sa isang ina na matagal ko nang tinanggihan. Tahimik ang paligid. Akala ko'y ako lamang ang naroon. Ngunit maya-maya, may narinig akong mahihinang yabag. Binuksan ko ang mga mata. Isang babae ang lumapit, may hawak na rosaryo sa kanyang kamay. Walang salita, lumuhod siya sa tabi ko. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Hanggang sa may ilang mga ginang, kabataan, at matatanda na ring dahan-dahang lumapit at nakaluhod sa paligid ng pedestal. Walang nagsalita, walang sermon, walang akusasyon. Tanging ang katahimikan ng sama-samang panalangin ang naroon. Ramdam ko ang presensya nila, ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang presensya ng isang pagmamahal na mas malaki sa aking kasalanan. Pinikit ko ulit ang mga mata ko, at sa loob ng katahimikan, naramdaman kong hindi na ako nag-isa. Hindi ako itinaboy, hindi ako pinarusahan. Sa halip, ako'y isinama. Ako, ang taong sumira, ay ngayoy nakaluhod kasama ng mga taong minsan kong hinatulan. At sa gitna ng kanilang presensya, narinig ko sa loob ko ang isang bulong na mas malinaw kaysa sa lahat. Hindi ako nagpunta rito upang akusahan ka, kundi upang dalhin ka pabalik. Nanatili kaming nakaluhod ng ilang minuto, walang salita, tanging ang hangin at ang pagaspas ng mga dahon ang nagsilbing himig ng aming panalangin. Tumayo ako ng dahan-dahan, pinunasan ang luha sa aking pisngi. Nang tumingin ako sa mga taong nakapaligid, walang galit sa kanilang mga mata. Ang nakita ko'y pag-unawa, pakikiramay, at higit sa lahat, pagtanggap. Alam kong mahaba pa ang daan, alam kong marami pang sugat ang kailangang maghilom. Ngunit sa araw na yon, sa harap ng bakanteng pedestal, nagsimula ang isang bagong kwento. Hindi na kwento ng pagwasak, kundi ng muling pagtatayo, hindi lamang ng kahoy na rebulto, kundi ng aking sariling kaluluwa. Kinabukasan, hindi ko akalaing magkakaroon ng lakas ang aking mga paa na muling tumuntong sa plaza. Ngunit tinawag ako ng isang di maipaliwanag na lakas. Dumating ako ng maaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Akala ko'y muli kong mararamdaman ang bigat ng mga matang nanunumbat, ngunit sa halip, may mga taong dumarating isa-isa, dala ang kanilang mga rosaryo, mga kandila, at ilang bulaklak. Hindi ko alam kung mananatili ba akong nakatayo o tatakas, ngunit wala akong nagawa ng isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Siya'y dati kong parokyano, isa sa mga palaging nakikinig sa aking malalakas na sermon. Ngayon, nakatingin siya sa akin ng diretsyo, ngunit hindi may galit. Gael, mahinahon niyang sabi, salamat sa pagbabalik. Nanlamig ako. Hindi mo ba ako kinapuputan? Umiling siya, at marahang pinatong ang kamay sa aking balikat. Ang sakit ay dumadaan. Ang awa nananatili. At parang senyas iyon. Ang iba pang mga tao'y nagsimulang lumapit. Ang isang ginang na minsan kong tinuligsa dahil sa kanyang debosyon ay dahan-dahang humawak sa aking kamay.
Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi ng hinanakit, kundi ng kapatawaran. May isang kabataan na nakaluhod sa pedestal na walang laman, tumayo at lumapit sa akin. Pastor, sabi niya, nung una, galit ako sa'yo. Pero kagabi, nang makita kitang lumuhod kasama namin, naisip ko baka yon mismo ang ibig sabihin ng pagbabago. Naluha ako, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng habag na ibinuhos nila sa akin. Akala ko'y wala ng lugar para sa akin sa kanilang mga puso. Ngunit naroon sila, hindi para akusahan, kundi para yumakap. Si Marta, na sumunod pala sa akin nang hindi ko namamalayan, ay lumapit mula sa likuran. Tinignan niya ang mga taong nakapalibot, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita ko siyang umiti, hindi ng pilit, kundi ng ginhawa. Yumakap siya sa akin, at mahina niyang bulong, Gael, hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga tao sa paligid ay naglapitan, at isa-isa, ako'y kanilang niyakap. Hindi iyon mga yakap ng pagpapatawad lang, iyon ay mga yakap ng pagkilala na lahat kami sugatan, ngunit lahat kami maaaring maghilom ng sabay. Narinig ko ang isang ginang na nagsabi, kung ano ang sinira ng galit, itatayo ng awa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lamang ako ang nagbago, kundi pati ang buong komunidad. Hindi na ako ang pastor na itinataas ang tinig upang husgahan, kundi isang kapatid na muling tinanggap sa gitna ng mga taong matagal ko ring pinagmulan. Nang bumalik kami sa aming mga bahay ng gabing iyon, ramdam ko ang liwanag na hindi ko nadama sa mahabang panahon. Ang dating tingin ng mga tao na puno ng takot at distansya ay napalitan ng paggalang, hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil sa kababaang loob na pinilit kong yakapin. At doon ko naunawaan, ang kapatawaran ay hindi dumadating bilang isang sigaw mula sa pulpito. Dumarating ito bilang isang tahimik na yakap, sabay-sabay, hanggang ang lahat ng sugat ay unti-unting magsara. Isang linggo matapos ang araw ng pagbabalik ko sa pedestal, tinawag ako ng pari ng parokya. Ang kanyang boses ay payapa ngunit puno ng bigat. Gael, sabi niya, may mga piraso ng imahen na itinabi ng ilang kapatid na babae mula sa kumbento. Nais naming ikaw mismo ang tumulong sa pagpapanumbalik nito. Parang bumigat ang dibdib ko. Ako, ang taong sumira, ngayon ay inaanyayahang muling magtayo. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang tiwala, hindi pagdududa. Kaya't sumang-ayon ako, bagaman nanginginig ang aking mga kamay. Sa maliit na paggawaan sa gilid ng nayon, sinalubong ako ng 3 lokal na artisanong kilala sa kanilang galing sa kahoy. Ang mesa ay puno ng mga pirasong inipon, mga basag na bahagi ng katawan ng birhen, mga tipak na pinulot mula sa lupa, mga pirasong halos hindi na mabuo. Pinagmasdan ko iyon, at para akong humarap sa sariling salamin, basag, sugatan, at tila wala ng pag-asa. Pastor, sabi ng pinakamatandang manggagawa, si Don Rafael, ang kahoy, kapag nabasag, maaari pang pagsamahin. Hindi ito magiging katulad ng dati, ngunit mas nagiging matibay kapag dinikit muli. Ang mga bitak, kapag inayos ng tama, nagiging marka ng lakas, hindi ng kahinaan. Hinawakan ko ang isa sa mga piraso, isang bahagi ng balabal na may bahid pa ng asul na pintura. Naramdaman kong kumurot ang lalamunan ko. Ako mismo ang sumira nito, bulong ko. Ngumiti si Don Rafael. Kung gayon, ikaw din ang dapat maglagay ng unang pandikit. Hindi para burahin ang nangyari, kundi para ipakita na kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring magdala ng bagong kwento. At nagsimula kaming magtrabaho. Ang mga kamay kong minsang gumamit ng martilyo upang wasakin, ngayon ay gumamit ng liha at pandikit upang muling buuin. Isa-isang idinugtong ang mga piraso, maingat na pinagtatagpo ang mga sugat. Sa bawat pagdampi ko ng pandikit, pakiramdam ko'y isa ring bahagi ng puso ko ang unti-unting naghihilom. Habang tumatagal, mas lalo kong napansin ang mga bitak na hindi na matatakpan. Hindi na magiging kasing kintab ng dati, sabi ko. Hindi dapat, tugon ng isa sa mga artisan. Dahil ang mga pilat ay nagpapaalala ng pinagmulan. At ang pinagmulan, pastor, ay bahagi ng kaligtasan. Sa mga sumunod na araw, bumabalik ako araw-araw upang tumulong. Kahit ang aking mga daliri na sugatan ng liha, hindi ko ininda. Bawat pirasong naidugtong ay parang isang dasal na binigkas ng aking mga kamay. Sa bawat oras ng paggawa, mas naramdaman kong hindi ako nag-isa. Minsan, dumating si Marta at si Ana Lucia sa paggawaan. Nakita kong namangha ang aking anak nang makita ang mga pirasong unti-unting nagiging kabuuan. Daddy, tanong niya, iyan ba yung lady in blue na nakita ko? Napangiti ako, may luha sa mata. Anak,
Siya yon. At tinutulungan niya tayong lahat na muling bumangon. Lumapit si Marta, hinawakan ang aking balikat. Hindi lang siya ang ibinabalik mo, Gael. Maging ang sarili mo. Isang gabi, habang pinapakinis namin ang mukha ng imahen, hindi ko naiwasang mapaluha. Ang kahoy, bagaman may pilat, ay muling bumalik sa anyo ng isang ina, nakangiti, mapayapa, at tila higit pang buhay kaysa dati. Ang mga galos na naiwan ay hindi nakasira sa kanya, sa halip, nagbigay ng bagong kwento, isang kwento ng kapatawaran at pagbabalik loob. Nang matapos ang huling bahagi, hinawakan ko ang imahen at inilagay sa mesa. Tahimik ang lahat ng artisan, tinitingnan ang kanilang gawa. Ngunit para sa akin, higit pa ito sa isang gawain pang-arte. Ito ay isang himala ng awa. Gael, sabi ni Don Rafael, huwag mong kalimutang ang mga kamay na minsang sumira ay maaari ring maging mga kamay na nagpapagaling. At sa mga pilat na iyan, makikita ng lahat ang lakas ng kapatawaran. Lumapit ako, hinaplos ang mukha ng imahen, at sa ilalim ng liwanag ng lampara, bumulong, "Salamat, Maria. Hindi mo ako iniwan kahit noong sinira kita." At sa gabing iyon, habang nakauwi ako sa bahay, ramdam kong hindi lamang kahoy ang muling naitayo. Ang kaluluwa kong basag ay nagsisimula ng buuin ng mga kamay ng awa. Dumating ang linggo na tila inaabangan ng buong El Retiro. Mula pa lamang sa umaga, puno na ang plaza. Ang mga tindero ay nagsara ng kanilang mga pwesto, ang mga pamilya ay nagsama-sama, at kahit ang mga bata ay tila nakadama na may mahalagang magaganap. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng pedestal na ilang linggo ring walang laman, ngunit ngayon ay natatakpan ng puting tela at mga bulaklak na puti at dilaw. Ako, si Marta, at si Ana Lucia ay nakatayo sa gilid. Ang dibdib ko'y kumakabog na parang tambol, at ang mga kamay kong minsang sumira sa imahe ay nanginginig. Ramdam kong bawat mata ay nasa akin, hindi para husgahan, kundi para makita kung totoo bang nagbago ang taong minsang gumiba. Ang pari ay umakyat sa maliit na entablado. Tahimik ang lahat nang magsimula siyang magsalita. "Mga kapatid," wika niya, "ilang linggo na ang nakalilipas, nakita natin ang pagkawasak ng imaheng matagal ng bahagi ng ating pananampalataya. Ngunit nakita rin natin ang isang himalang mas dakila, ang pagbabalik ng awa. At ngayon, ang taong minsang sumira, siya rin ang magpapakita ng kanyang muling pagtatayo." Pinanlamigan ako ng kanyang mga salita. Itinuro niya ako. "Gael, halika." Parang lumubog ang lupa sa ilalim ng aking paa. Ngunit ramdam kong hindi ako maaaring umatras. Lumapit ako, marahang umakyat sa entablado. Nakita ko ang mga mukha ng mga tao, mga dating sugatan, ngayon ay puno ng pag-asa. Nakita ko rin si Donna Guadalupe, ang matandang babaeng nagbigay sa akin ng rosaryo. Nakangiti siya, parang ina na sabik makita ang pagbabalik ng anak. Huminto ako sa tabi ng pari. Nakatitig sa nakatakip na imahe, pinikit ko ang aking mga mata at bumulong, "Panginoon, turuan mo akong lumuhod ng may tunay na kababaang loob." At marahang inalis ko ang tela. Dahan-dahang lumantad ang imahen. Hindi ito katulad ng dati, may mga bakas ng pilat, mga linyang hindi na kayang burahin. Ngunit doon mismo nakaugat ang ganda nito. Ang Birhen ng Guadalupe ay muling nakatayo, ang kanyang mga kamay nakatiklop sa panalangin, ang kanyang mga matay mapayapa, at ang kanyang balabal na bughaw ay may halong lamat na parang mga tala ng kasaysayan. Sumabog ang iyakan. May mga babaeng nagtakip ng mukha, may mga lalaking tumango ng mariin, may mga batang humawak sa kamay ng kanilang mga ina. Hindi ito pagluha ng lungkot, kundi pagluha ng kalayaan. Ako'y napaluhod. Hindi na bilang pastor, hindi na bilang guro ng salita, kundi bilang anak na humihingi ng tawad. Hawak ang rosaryo sa aking palad, tumingin ako sa mukha ng inang muli kong itinayo at bumulong, "Maria, salamat. Hindi mo ako tinalikuran kahit winasak kita. Turuan mo akong mahalin ang anak mo tulad ng pagmamahal mo sa kanya." Lumapit si Ana Lucia, mahigpit na hawak ang kamay ni Marta. Umupo siya sa tabi ko, tumingala at mumiti. "Daddy, tingnan mo." Nakangiti siya sa atin. Pinahid ko ang luha ko at tumango. "Anak." Nakangiti siya. Lumapit ang pari at inilagay ang kamay sa aking balikat. "Mga kapatid, anya, ito ang patunay na ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa anumang pagkawasak. Ang mga pilat na ito ay kwento ng pagpapatawad. Ang ating komunidad ay hindi nasira, ito ay mas tumibay." Nagtayuan ng mga tao, at isa-isa silang lumapit sa pedestal, nag-alay ng mga bulaklak, nagdarasal sa katahimikan.
Walang sermon, walang sigaw, tanging mga pusong nagbuklod. At sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang isang kapayapaang hindi ko pa nadama kailanman. Hindi ito sigaw ng tagumpay, kundi katahimikan ng awa. Umaga pagkatapos ng muling pagbubukas ng imahe. Ang araw ay sumilip sa pagitan ng mga bundok ng El Retiro, at ang liwanag nito'y pumasok sa maliit naming bahay na parabang binasbasan ang bawat sulok. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, bumangon ako ng may magaan na dibdib. Sa kusina, naroon si Marta, nagtitimpla ng kape. Ang kanyang mukha ay payapa, at nang makita niya akong bumaba, ngumiti siya. Gael, mahinahon niyang sabi, iba ka na ngayon. Para kang nakahinga muli. Umupo ako sa mesa, hawak ang rosaryo na halos hindi ko na iniiwan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, Marta. Pero ang nararamdaman ko ngayon ay parang isinilang akong muli. Hindi bilang pastor na puno ng yabang, kundi bilang isang anak na natagpuan ang kanyang ina. Bumaba si Ana Lucia mula sa itaas, tumatakbo papunta sa amin. Masigla na muli, ang kanyang mga matay kumikislap at ang kanyang mga pisngi mapulang-mapula. Daddy! Mommy, bulalas niya. Nagpasalamat ako kanina. Nagkatinginan kami ni Marta. Kanino ka nagpasalamat, anak? Tanong ko. Tumawa siya, at para bang napakasimple lang ng sagot. Sa Lady in Blue, Daddy. Sinabi ko sa kanya kagabi na salamat kasi pinahiram niya ako ng lakas. Sabi niya hindi na niya kailangang bantayan ako gabi-gabi, kasi naririnig na ng puso ni Daddy ang bulong niya. Tumigil ang oras para sa akin. Ang maliit kong anak, sa kanyang inosenteng wika, ay nagsalita ng katotohanang matagal kong tinanggihan. Napakapit ako sa mesa, at marahang bumaling kay Marta. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong pagkaunawa. Lumapit ako kay Ana Lucia, niyakap siya ng mahigpit. Anak, bulong ko, nanginginig ang boses, hindi ka kailanman nag-iisa. At salamat sa pagturo mo kay Daddy kung paano muling makinig. Lumipas ang mga araw at bumalik ako sa plaza. Hindi na ako pumunta roon bilang tagapagturo o tagapagsalita, kundi bilang isang simpleng tao. Umupo ako sa pinakahuling bangko ng simbahang Katoliko, hindi upang magpakilala, kundi upang matuto. Ang pari ay nagbasa mula sa Ebanghelyo tungkol sa kasal sa Kana, kung saan sinabi ni Maria ang mga salitang, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang mga salitang iyon ay dumiretso sa aking puso. Doon ko tuluyang naunawaan, hindi kailanman sinubukan ni Maria na palitan si Kristo. Hindi siya humiling ng trono, hindi niya inagaw ang sentro. Ang lahat ng kanyang ginawa